Ayun na nga, napakalungkot ng Pasko at bagong taon ng mga Vilmanians. Ang pinakakaasam nila sanang regalo ay hindi nila natanggap. Ang regalong inaasahan nila ay ang pagiging top grosser ng pelikula ng pinakamamahal nilang si Vilma Santos, ang When I Met You in Tokyo, kung saan katambal niya ang kaklik na love team niya na si Christopher De Leon. Ang napakasakit pa para sa kanila, umasa sila na magiging number 1 ang pagbabalik sa sinehan ng click na love team na V and Boyet, ngunit hindi ito natupad. Napakasakit dahil lubos silang umasa sa hula ni Romel Chica na ang When I Met You in Tokyo ang magre-reyna sa katatapos na MMFF. Proud na proud sila na ibinandera sa kanilang page ang hula ni Romel. Sa kasawiang palad ay nasa bottom 3 ito. Bottom 3 nasa takilya, bottom 3 pa sa mga kritiko. Dahil nga dito, masasabing malaking kabiguan para sa mga Vilmanians ang pag-iingay nila sa pagbabalik ng MMFF ng idolo nila. Ang kinlabasan ay puro pag-iingay lang, ngunit wala namang napala. Oo nga't naging best actress si Vilma, pero ang taong bayan ay kinu-question ito. Na ito di umano ay dahil sa mga padrinong Vilmanian jurors at miyembro ng MMFF Execom. At mas naging halata pa nang gawing 4th best picture ang pelikula niya, wala namang ganon sa buong history ng MMFF. Kaya si Vilma ngayon ay naiipit sa maraming kumukwestiyon ng latest award niya at panay pa interview niya kung saan upang depensahan ang sarili niya na wala siyang kinalaman sa mga pangyayari sa MMFF at bakit di raw tanungin ang mga hurado. Siyempre, ang dami-daming nangiintriga sa akin about getting the best actress. Alam nyo, hindi po ako nakikipag-away doon sa best actress. Hindi ko po alam, ibinigay po yun sa akin. Kung kine-question nila, yung mga jurors sa tanongin nila, kasi wala naman kong alam dyan. And then, ang dami-dami nilang may nilakad. But again, sanay na tayo dyan. Sometimes sometimes you win, sometimes you lose. Ganun lang naman talaga.